Ano ang gagawin mo kung isang araw, bigla ka nalang iwan ng taong mahal mo sapagkat ayaw niya sa trabaho mo? Mahal, eto na pala yung pinabili mo sa akin sa tindahan. Sambit ni Julio sabay lapag sa lamesa ng isang supot na may lamang pagkain. Sige, lagay mo lang dyan, may gagawin pa ako. Saad naman ni Laura. Ngumiti si Julio at lumapit sa asawa upang yakapin ito mula sa likuran. Subalit biglang tinapik ni Laura ang mga kamay ni Julio. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan, ang dumi ng kamay mo. Baho mo rin, amoy araw. Bagong ligo lang kaya ako. Maarteng wika ni Laura. Mahal naman, minsan lang maglambing oh. Binilhan na nga kita ng pagkaing hinihiling mo eh. Hayaan mo namang yakapin kita. Mahinahong sambit ni Julio. Umirap si Laura at masamang tiningnan si Julio. Ano yan? Sinusumbat mo na ngayon ang mga binibigay mo? Aba, natural lang na magbibigay ka. Ikaw ang provider sa pamilyang to. Ikaw ang kumakayod. Pinagmamalaki mo na yung sahod mo, kalit-lit naman. Hindi na nakaimik si Julio. Sanay na rin naman talaga siya sa mga salita ng kaniyang asawa. Hindi na bago yun sa kanya, subalit kahit ganoon, naaapakan pa rin ang pagkatao niya. Hayaan mo mahal, kapag malaki na ang sahod ko sa pagsasaka, mabibilhan na kita ng lahat ng gusto mo at ng mga bata. Asus, kailan pa? Kapag puti na ang mga mata namin? Pwede ba Julio? 10 taon na kitang kasama at sa 10 taon na yon, walang pagbabago sa buhay natin. Dilat pa rin ang mga mata natin. Kailan pa ba tayo aahon sa hirap? Kapag patay na tayong lahat? Mahabang litanya ni Laura. Laura naman, huwag ka naman ganyan magsalita. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para matustusan ang pangangailangan natin. Napahinto sa pagsasalita si Julio nang sumabat agad si Laura. Pero hindi pa rin sapat, hindi ba? Ganun yun. Saka pwede ba Julio? Huwag mo akong dramahan ngayon. Kung ako sa'yo, mag-iigib na lang ako dun sa poso dahil wala ng tubig dito. Bumuntong hininga na lamang si Julio at pumunta sa palikuran upang kunin ang mga timba at container na iigiban niya. Bago siya lumabas ng bahay, muli niyang tiningnan ang asawa na nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Muli siyang napabuntong hininga at naglakad na papuntang igiban ng tubig. Habang nagbobomba ng poso si Julio, nakarinig siya ng tawanan sa likuran niya. Oh, paring Julio, kagagaling mo lang sa bukid nag-iigib ka kaagad? Saan ang katrabaho ni Julio? Napailing-iling pa ang mga ito habang nakatingin kay Julio. Gawaing lalaki to, hindi naman maganda kung ang asawa kong babae ang magigib at magbuhat ng mga tubig na to. Saad ni Julio. Ang sabihin mo, under ka lang ng asawa mo, hindi ba pre? Oo nga, tama si paring Tasyo. Okay lang sana kung pag-iigib lang ang ginagawa mo pero hindi. Pati ang paglalaba at paglilinis sa bahay nyo at pagluluto. Masyado kang takot dyan sa misis mo. Nagtawanan ang mga ito, pilit na lang ngumiti si Julio. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang mapagod ang asawa ko sa gawaing bahay. Kaya ayos lang sa'yo na ikaw mapagod? Pre, lalaki ka. Hindi basta lalaki lang. Aba, bilang lalaki, nakakababayo ng pagkatao. Malapad nang ngumiti si Julio sa mga kasamahan niya sa trabaho bago magsalita. Alam niyo mga pre, hindi ako nagrereklamo sa ginagawa ko. Sa totoo lang, masaya akong pinagsisilbihan ng pamilya ko. Hindi ko inuuna ang bisyo dahil mas gusto kong focus sa mag-iina ko. Sa tingin ko naman wala ring masama sa ginagawa ko. Hindi naman kami naagrabyado ng ibang tao. Kaya sana, huwag niyo nalang pakialamanan kung anong setup namin sa bahay. Unahin niyo ang pamilya niyo. Pangangaral ni Julio. Kanya-kanyang nagsitulakan ang mga katrabaho ni Julio. Nagpatuloy na ulit sa pag-iigib si Julio. Pagkatapos mag-igib ni Julio ng tubig, sinunod naman niya ang pagsasaing. Oh, nakaigib ka na ba ng tubig? Oo mahal, nasa banyo na. Tamang-tama, maliligo na ako. Magsaing ka na dyan at magluto ng ulam para makakain na tayo. Sambit ni Laura at tumango na lamang si Julio. Nagluluto na nga si Julio habang si Laura ay naliligo sa banyo. Lumapit kay Julio ang panganay niyang anak na si Chelsea. Pa! Pagtawag ni Chelsea sa ama. O anak, may problema ba? May kailangan ka ba? Kakain ka na ba? Nagluluto pa lang kasi ako eh. Saad ni Julio at umiling-iling si Chelsea. Hindi po pa.
turan ni Chelsea. Binaba ni Julio ang sandok at humarap sa anak. Kung ganon, anong kailangan mo? Nahihiyang nagsalita si Chelsea at tinitigan naman ng mabuti ni Julio ang anak. Mahinang nagsalita ito sa kanyang ama. May pera po ba kayo dyan? May kailangan po kasi akong billing project. Bulong ni Chelsea. Kumunot naman ang noo ni Julio. Hindi ba binigay ko na sa mama mo? Magkano ba binigay? Kulang po kasi pa. Binigay ni mama. Madami po kasi ako materials na gagamitin eh. Pero kung wala po, ayos lang po. Saad ni Chelsea. May konting pera naman ako dito anak. Pero hindi ko lang alam kung kakasya sa pambili ng project mo. Huwag kang mag-alala. Magdadalihan siya ako ng pera para bukas ng umaga bago ka pumasok ng school, mabigyan kita ng pera. Saad ni Julio. Agad niyakap ni Chelsea ang ama dahil sa sobrang tuwa nito. Thank you po, Papa. Ang swerte-swerte talaga namin sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po ulit kita maglaban ng mga damit natin. Masayang tura ni Chelsea pagkalas niya sa pagyakap sa ama. Natawa si Julio sabay gulo sa buhok ng anak. Ikaw makapagpasalamat wagas, parang walang bukas. Masaya lang po ako pa. Napakabait niyo kasi. Kanina naririnig ko yung mga katrabaho niyong inaasar kayo, pero hindi niyo pinatulan. Hindi na kasi kailangan anak. Ayoko lumaki ang gulo. Hayaan mo lang sila kung anong iisipin nila. Kahit minamaliit po nila kayo? Tanong ni Chelsea. Hindi na nakaimik si Julio. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa sinabi ng kanyang anak. Kasalukuyang nasa bukid na si Julio upang magtanim ng palay. Hindi niya iniinda ang init, sakit sa likod at balakang. Pero napahinto siya sa pagtatanim nung may lumapit sa kanya. Julio! Tawag ni Marsing. Bakit po Aling Marsing? Ano kasi? Halatang hindi mapakali ang matandang babaeng lumapit kay Julio. Ano po? May problema po ba? Huminga muna ng malalim si Aling Marsing bago magsalita. Ganito kasi. Itatanong ko lang, kumusta na ba kayo ng asawa mo? Ayos lang ba kayo? Kumunot ang noo ni Julio sapagkat naguguluhan siya sa sinasabi ni Aling Marsing. Oo naman ho, ayos lang po kami mag-asawa. Ganun ba? Ano Julio, hindi ako sa naninira. Nakita ko kasi ang misis mo may kasamang ibang lalaki. Gusto lang sana kitang balaan. Saad ni Aling Marsing. Baka naman po namamalikmata lang kayo Aling Marsing. Siguro po under ako ng asawa ko. Pero sigurado po akong hindi niya magagawa yun. Hindi niya sisirain ang pamilya namin. Ay sana nga ganun lang pero dapat tanungin mo pa rin ang asawa mo. Obserbahan muna. Natapos na ang usapan nila ni Aling Marsing. Pinagsawalang kibuyo ni Julio sapagkat alam niyang hindi yun magagawa ni Laura. Subalit ang babala ni Aling Marsing ay naging usap-usapan na rin sa baryo nila. Hanggang isang araw naglalakad siya, nasa tapat na siya ng pinto at narinig niya ang sigawan ng anak niya at asawa. Pwede ba Chelsea? Manahimik ka dyan! Manahimik? Manahimik na lang ng ganon? Ma! Niloloko niyo po si Papa. Mukhang tanga na siya dito sa lugar natin. Alam mo kung bakit? Dahil mahal na mahal ka niya. Yung mga naririnig niyang tungkol sa'yo sa labas, hindi niya yung pinapaniwalaan. Dahil mas naniniwala si Papa na hindi ka magloloko. Pero anong ginawa mo? Mayroon kang ibang lalaki. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo landiin ang lalaking yun. Manahimik ka dyan, Chelsea. Pag ito nakarating sa tatay mo, malalagot ka talaga sa akin. Bakit, Mama? Ayaw niyo po ba malaman ni Papa ang pagtataksil niyo at ang kababuyan niyo? Dahil sa mga sinabi ni Chelsea, isang sampal ang dumapo sa kanya mula kay Laura. Agad na lumapit si Julio at nilagay sa likuran ng anak. Bakit ka nananakit ang bata, Laura? May diing sambit ni Julio. Julio? Kanina ka pa ba dyan? Nagulat ang mag-ina sa biglang pagsulpot ni Julio, habang ang tatlo pang anak ni Julio ay nasa kwarto at nagtatago. Oo, at narinig ko ang lahat. Humarap si Julio kay Chelsea. Bumuntong hininga ito bago magsalita. Pumunta ka muna sa mga kapatid mo. Bantay mo muna sila. Sambit ni Julio at agad naman sinunod ni Chelsea. Muling humarap si Julio sa asawa na ngayon ay balisa at may pangangamba sa mga mata nito.
Seryosong tiningnan ni Julio si Laura. Laura, totoo ba ang lahat? Mahinahong tanong ni Julio sapagkat hanggang sa makakaya niya, pinipigil niyang sumabog. Totoo bang may iba ka? Naglakad si Laura papunta sa kusina. Bakit ba kailangan natin pag-usapan to? Nagpapaniwala ka dyan sa anak mo. Hindi totoo yun. Hindi nagsisinungaling si Chelsea. Mabait na bata ang anak natin, Laura. Humarap si Laura kay Julio. E di sinasabi mong ako nagsisinungaling, ganon? Oo. Peking tumawa si Laura. Sige nga, ano basihan mo? Mga bulungan dito sa lugar natin. Mga sinasabi ng mga nakakakita at ng anak mo. Yun lang? Pwede ba hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay totoo? Baka sinisiraan lang ako nila at ni Chelsea. Hindi ko alam ang pumasok sa utak niyan. Napahinto si Laura sa pagsasalita nang biglang sipain ni Julio ang lamesa na dahilan bakit ito natumba at nabasag ang mga pinggan at baso sa ibabaw nito. Tama na, Laura. Tama na pagiging sinungaling mo. Dahil ako rin mismo nakita ko rin. Nakita ko may iba kang lalaki. Pero nanahimik ako dahil para sa pamilya natin. Nagulat si Laura sa mga sinabi ni Julio. Kahit si Chelsea nagulat din dahil pinanonood niya ang kanyang magulang na nagtatalo. Walang tigil ang kanyang luha habang nakikitang nag-aaway ang mga magulang niya. Pero mas nasasaktan siya nang makitang umiiyak ang ama. Ang hirap sa akin makita kang masaya sa iba. Pero kapag ako ang kasama mo, kulang na lang gawin mo akong katulong. Lahat ginagawa ko, Laura, para maramdaman gaano mo ko kamahal. Pero kahit isang katiting wala akong maramdaman. Hinahayaan ko lang ang magmukhang tanga sa iba eh. Dahil ganun kita kamahal. Tapos malalaman ko, iniiputan mo ako sa ulo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Laura? Pagtatanong ni Julio. Hindi nakapagsalita agad si Laura. Napalunok ito ng laway at tumingin sa ibang direksyon. Alam mo naman palang may iba na ako eh. Bakit hindi ka nalang nakipaghiwalay? Pinatagal mo pa. Peking tumawa si Julio at pinahid ang luhang lumalandas sa pisngi niya. Alam mo bakit? Dahil iniisip ko ang mga anak natin. Pero ikaw, naisip mo ba ang mga anak mo? Ano pa ba ang kulang, Laura? Ginagawa ko naman ang lahat ah. Pinagsisilbihan kita. At kahit kailan, hindi kita pinagbuhatan ng kamay o kahit pagmumura, hindi ko nagawa sa'yo. Pero bakit mo to nagawa sa akin? Humarap si Laura sa asawa niya. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit nga ba? Dahil sawang-sawa na ako sa pamumuhay na to. Sawang-sawa na ako sa'yo. Gusto ko rin ng bago. Gusto ko rin ng magandang buhay. Hindi dito sa bukid. Kaya masisisi mo ba ako? Kung gusto ko maghanap ng iba? Hindi diba? Total alam mo rin naman, maghiwalay na tayo. Sambit ni Laura. Hindi nga napigilan ni Julio ang pag-alis ni Laura. Lumipas rin ang ilang taon na siya na lang ang tumatayong magulang ng mga anak niya. Pero kahit ganun, masaya siya. Masaya siyang kasama ang mga anak. Wala na siyang ibang hinihiling sa may kapal, kundi ang maging masaya ang mga anak at mapunan ang pagmamahal sa mga ito. Thank you po dito pa. Ang ganda po ng regalo niyo. Sambit ni Chelsea. Sa akin rin po, Papa. Ang ganda po nitong dress. Saad naman ni Cheska. Basta lahat gagawin ni Papa para sa inyo. Wika ni Julio at ngumiti sa mga anak. Pati po pagbili ng airplane? Yung nalipad po sa langit? Anong airplane ka dyan? June, mahal yun no? Sabat ni Mark. Natawa lamang si Julio habang nagkukulitan ang mga anak niya. Disperas kasi ng Pasko ngayon, kaya abala si Julio sa pagluluto. Pero napatingin ang lahat nung may kumakatok sa pinto. Tumaas ang kilay ni Chelsea. May bisita po ba tayo, Papa? Pagtatanong ni Chelsea. Ako nang titingin natin, Chelsea. Turan ni Cheska at ito na nga ang nagbukas ng pinto. O Cheska, sinong bisita? Pagtatanong ni Julio. Pero hindi nakasagot si Cheska. Kaya napatingin si Julio sa kanyang anak. Pero nagulat siya at maging ang tatlong anak ni Julio nung makita si Laura. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Pagtatanong ni Cheska.
Gusto ko sana kayong bisitahin kung ayos lang. Mapanuyang tumawa si Chelsea. Wow, ngayon pa talaga. Chelsea, babala ni Julio. Pumunta muna kayo sa kwarto. Saad ni Julio at sinunod naman siya ng mga anak niya. Hinintay muna ni Julio makapasok ang mga anak niya sa kwarto. Pinaupo niya rin muna si Laura. Kumuha siya ng maiinom at pagkain. Nilagay niya yon sa lamesang gawa rin sa kawayan. Anong dahilan na tapadpad ka dito? Gusto ko sanang makita mga bata. Ganun ba? Dapat nagsabi ka muna sa akin para naihanda ko ang mga bata sa pagpunta mo dito. Pasensya na. Paghingi ng paumanhin ni Laura. Tiningnan ni Julio mula ulo hanggang paa si Laura. Payat na ito at ang laki ng pinagbago. Gusto ko rin palang humingi ng tawad. Para saan? Pagtatanong ni Julio. Sa lahat ng kasalanan ko. Malungkot nang umiti si Laura. Lahat ng yun, pinagbayaran ko at kinarma ko. Sorry sa mga nagawa ko sa iyo at sa pamilya natin. Sorry kung nasaktan kita at ang mga bata. Pinagsisihan ko lahat ang tanga ko at naniwala ako magiging mabuting asawa sa akin ang pinalit ko sa iyo. Pero nagkamali ako dahil binubugbog niya ako kapag mainit ang ulo niya. Madami rin siyang babae. Tumatawang naluluha si Laura. Siguro, karma na rin yan dahil sa ginawa ko sa inyo. Huwag mo sabihin yan, Laura. May mga bagay lang talagang hindi natin makontrol. Matagal na kitang pinatawad dahil kahit papano, ikaw pa rin ang ina ng mga anak ko. Kaya sana lang may natutunan ka sa nakaraan mo. Napakabait mo talaga, Julio. Sorry kung hindi ko yun nakita. Siguro nagsisisi kang naging asawa ko. Ngumiti si Julio. Masakit at mahirap ang pinagdaanan ko sa relasyon natin. Pero kahit kailan hindi ako nagsisi. Dahil may 4 akong anak na ibinigay mo sa akin. Kaya wag mong isiping pinagsisihan ko ang lahat. Masaya ako na ikaw ang ina ng mga anak ko. Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Nasaktan rin kita, kaya may kasalanan din ako. At sa araw na yon, sinalubong nila Julio at ng mga bata kasama si Laura ang pagdating ng Pasko. Sa araw rin nun, naging maayos muli ang mag-iina. Hindi man nagkabalikan sila Laura at Julio, pero naging magkaibigan naman sila.